Magluluto nga pala kami ngayon ng simple, mura at madaling gawin na pangmeryenda. Alas 10 nga ito ng umaga nang pumunta si Mister sa bukid para kumuha nga ng kamuting kahoy. Isang puno nga lang ito ng kamuting kahoy pero ang dami ng laman, halos magkakalahati nga ang sako. Balak nga namin sana itong ibenta pero ang baba nga ng presyo ng kamuting kahoy kaya paunti-unti ay kukuha nga kami doon kasi pandagdag din ito pakain sa aming mga alagang baboy. Lulutuin nga muna ito yung durog na durog bago namin ihalo sa kanilang pagkain. Hindi nga dyan ni Mister ay binalatan niya nga rin kaagad ang kamuting kahoy. Ang binabalatan niya ay lulutuin nga namin para sa aming pangmeryenda. At saktong-sakto nga lang yung kaya lang naming ubusin. At hahaluan nga namin ito ng coconut milk. Nang matapos nga niyang balatan ang kamuting kahoy ay dinala ko na nga ito sa kusina para i-slice. Medyo maliit nga ang pagkakaslice ko nito para madaling maluto. Tinanggalan ko na nga rin ito ng parang tinai yung matigas sa gitna. Para nga naman walang sagabal habang kami nga ay kumakain. Habang nag-i-slice nga ako dyan ay hinugasan naman ni Mister ang kaldero na aming paglulutuan nito. Nang matapos nga ako mag-slice ay hinugasan ko na nga ng mabuti itong kamuting kahoy. Sabi nga rin nila nakakalason daw yung mga ligaw na kamuting kahoy. Yung tumubo lang ba kung saan saan, pwede naman daw itong kainin pero yung kakayurin mo pa nga at pigaan para matanggal nga ang katas bago ito lutuin ng suman balanghoy or kasaba cake. Pero kami for safety ay nagtanim na nga lang kami at nang hindi na bumili pa. Na matapos nga maghugas si Mister ng kaldero ay natapos na rin ako. Kaya after ko nga linisan ang kamuting kahoy ay diniretso ko na ngang lagay sa kaldero at pinigaan na nga ni Mister ang niyog. Dalawang beses nga niya itong pinigaan. Yung unang piga ay tinabi ko nga. Yung pangalawang piga nga ayun naman ang nilagay ko sa kaldero para pakuluan itong kamuting kahoy hanggang sa maluto. Meron pa nga kami natirang malagkit na bigas. Siguro nasa 4 lang na kutsara ito. Kaya isinabay ko na sa pagpapakulo ng kamuting kahoy at nasabay din silang maluto. Nang nakasalang na nga ang aming kamuting kahoy ay kumuha nga ako ng saging. As usual, dahil hindi pa nga oras ng pagpapakain sa aming mga alagang baboy, ay dito nga muna kami sa kusina ni Mister magtatambay. Si Mister na nga ang nagbalat at nag-slice na rin ng hinog na saging saba. Ito na nga lang din ang natira sa mga saging na dala nila tatay galing sa bukid. Akalain mo sa dami ng saging ay mauubos din pala namin. Noong kumulo na nga ay nagtesting nga ako dyan kung malambot na ba ang kamuting kahoy at magdadagdag nga ako ng tubig dahil gusto ko nga ang pagkakaluto nito ay yung masabaw. At nang maluto na nga ang bigas na malagkit at ang kamuting kahoy ay inilagay ko na nga ang saging na saba. Nang kumulo na nga ay hindi pa nga ako kontento dito sa kanyang sabaw kaya nagdagdag pa ako nito ng isang baso at inilagay ko na rin ang unang piga ng niyog. Naglagay na nga rin kami ng asukal, katamtaman lang din ang tamis yung hindi naman tayo magkakadiabetes. Nang malapit na nga maluto ay nagpakain na si Mister ng mga alaga namin. Para nga kapag matapos siyang magpakain ay maluto na nga rin itong pangmeryenda namin na pananghalian na rin. Kaya nung naluto na nga ay nagsandok na ako para sa amin ni Mister. Maya-maya pa nga ay dumating ni si Mister. Kaya kumain na nga kami kahit sobrang init pa. Pero si Mister hindi nga ramdam ang init ng kinakain niya. Habang kumakain nga kami ay napaisip tuloy ako na parang napadami itong niluto namin. Pero kinahapunan nga pagtingin namin sa kaldero ay ubos na nga ito. Abay akalain mo nasarapan din pala sila. Ito nga rin yung sign kapag masarap yung niluluto mo kasi pagtingin mo nga sa kaldero ay simot sarap nga. Katulad nga rin namin ay hindi na nga sila kumain ng kanin. Okay lang din naman kasi carbohydrates rin naman itong kamuting kahoy.